Alam ko, tauhan nyo lang din ang gumawa nun. Alam ko, tauhan nyo lang din ang pumatay ng kapatid sa kapatid ko. So kayo ang pumatay doon sa kapatid ko. Walang iba. Asaan ho yung sabi ninyong magugunaw na? Ikaw, Mamerto Galanida, ang ganda-ganda ng panghihikayat ninyo po sa mga tauhan ninyo. Meron ho kayong tinitrain dyan na Panginoon. Sabihin nyo sa akin kung hindi totoo. So siguro, I think we have to speak Tagalog for everybody to understand. Alright. So, umpisahan natin kung saan nagmula ang panggagalaiti ko. Ako'y masyadong nakasuporta sa lahat ng mga bayanihan or sa leader, members ng bayanihan na umakyat at namundok noong taong 2019. To be exact, that was February of 2019. February 8. Alright. 4 na taon ang nakalipas. Itong taon na to nakaraang isang linggo na meron akong nabalitaan na nangyari dyan sa bundok na merong isang ama na nagdadalamhati at nanggagalaiti sa galit at sa pagmamakaawa na sana makita niya na ang kanyang pamilya na naiwan niya sa bundok ng kapihan. Wala silang problema. Ako'y sumusunod sa mga istorya ng Facebook kung ano nang nangyayari. Okay? So, balik tayo. 2019. Umakyat sila. Lahat ng pamilya ko. Lahat, walang natira. Unti-unti silang tumigil sa kanilang mga trabaho. Then, dumating ang araw ng eleksyon. Malapit na ang eleksyon. Paunti-unti mga kapatid ko umakyat ng bundok at nag-decide na tumigil na sa trabaho, mag-resign. Lahat sila. At may nangyari pa pala noong February 8. Kaya nakahikayat sila ng karamihan ng mga member ng bayanihan dahil 2008 lumindol ang Siargao, Socorro. Ngayon, anong pinagsasabi nila? At alam nila na magugunaw na ang mundo. Kailangan lahat tayo umakyat, magmamadali dahil alas 11 po, alas 11:45 ng gabi, bago maghating gabi, magugunaw na ang mundo, pati ang dapa ilulubog. So, dahil sa paniniwala ng mga tao na member ng bayanihan noon, napakalaki po ang aking respeto sa inyo, bayanihan. Lumaki ako sa bayanihan. Napakalaki ang respeto ko po. Sila ni Mama Nina. Ngayon, nagsiakyatan February 8, hindi ba? Madaling araw, hindi pa tapos. Kasi nagmamadali, bago mag 11:45, magugunaw na. Hanggang ngayon nakatayo pa rin si Dapa. Yung bayan ng Dapa at Socorro lalong lumalaki. Asaan ho yung sabi ninyong magugunaw na? Ikaw, Mamerto Galanida, ang ganda-ganda ng panghihikayat ninyo po sa mga tauhan ninyo. Ngayon, mag-i-eleksyon na. Ikaw ay tumakbong gobernador ng Surigao.
Ano nangyari? Bago mag-eleksyon, sinasabi nyo na pinag-iinitan kayo ng mga matugas? Hanggang sa dumating na ang kapatid ko, ipinatay. Yan sabihin nyo mga matugas ang may kasalanan nun at may kagagawan? I don't think so. I do not think so. Kasi, bago makalabas sa kampo ninyo, merong gate pass. Ngayon, sinong tauhan ni matugas na alam ang oras ng paglabas ng kapatid ko para may kukunin doon sa bayan? Sino? Alam ko, tauhan nyo lang din ang gumawa nun. Alam ko, tauhan nyo lang din ang pumatay ng kapatid sa kapatid ko. Bakit? Alam na alam nung pumatay sa kanya na kung anong oras siya bumaba. Tinambangan siya doon. Niradyo nyo na. Para, at nung mga time na yun na namatay yung kapatid ko, humikayat ulit kayo ng karamihan na natira sa mga naniniwala sa inyong kalukuhan, kagaguhan. Ngayon, nakakuha ulit kayo ng karamihan, ng maraming tao. Marami nang nag-awol sa kanilang mga trabaho. Ngayon, ginamit ko ang kapatid ko para ikulong ang lahat ng mga tauhan. Bawal na lumabas kasi nakakatakot na ho. Nakakatakot na lumabas. Nakakatakot na pumunta doon dahil tambangan ulit ng mga kalaban nyo sa politiko. Pero ho, bakit ho hanggang ngayon 4 na taon na ang nakaraan, wala pa hong nangyari sa inyo, kayo ang may kalaban, hindi ba? Hindi ang kapatid ko? Bakit ho ngayon, hanggang ngayon, ni isa sa pamilya nyo, ni Kurot wala? Ha? Ngayon meron kayong tinuturo sa bayan, kamo yung Akim na yan. Akim, hindi ho ako naniniwala. Kayo lang ho ang gumawa ng magic nun. Kasamaan nung right hand ninyo na sinasabing si Karen. Sila ho ang magka-partner ng kapatid ko kagagawa ng kagaguhan ho ng droga. Kasama na ho kayo. Huwag kayong magmamalinis. So kayo ang pumatay doon sa kapatid ko. Walang iba. Ginawa nyong pain ang kapatid ko para makahikayat kayo ng karamihan ng buong bayan ng Socorro. Ngayon, anong nangyari sa inyo? Natalo ho kayo. Natalo kayo sa eleksyon. Lahat kayo natalo. Ngayon, pinagbibenta nyo na, inihikayat nyo mga tauhan dyan, na ibenta nyo na ang mga ari-arian nyo, mga bahay nyo. Dahil wala na ho, lulubog na ang mundo. Dahil, meron ho kayong tinitrain dyan na Panginoon. Sabihin nyo sa akin kung hindi totoo. Nang para ibenta ng mga tao ang mga ari-arian nila at meron kayong porsyento. Kahit ho galing sa gobyerno, kukunin nyo 50-50 or yung masyadong mga loyal sa inyo dahil alagad kayo at kampun kayo ng Panginoon nyong appointed nyo. Guess what? Ang Panginoon ho, hindi gagawa ng ganong katarantaduhan. Ang Panginoon ho, hindi ho magpapahirap sa mga tao. Hindi ho gagawin ng Panginoon na gugutumin ang mga tao sa bundok. Wala na ho sila mga makain, wala na, mapayat na, at ginagawa ninyong maalipin ninyo, ginagawa ninyong gwardya para sa inyo. Dahil kayo ho ang may kaaway in your mind. In your mind. Kayo lang ang may kaaway. So ginagawa ninyo ang mga taong alagad ninyo at tagapagbantay. Ngayon, ito na ngayon, pumutok na. Nakasuporta pa rin ako sa inyo hanggang nung nakaraang linggo.
na may nangyari na nga, may nagrereklamo sa mga kagaguhan ninyo na yung asawa niya at tinago nyo na at pinag-asawa nyo na ng iba dahil bumabaho sa baba para magtrabaho dahil masyado nang nahihirapan sa bundok. Dahil lahat ng kinikita nila, mangisda man sila ng ilang araw, 7 araw silang magtatrabaho, 5 araw para sa inyo. May lagay sa bulsa nyo. Kahiya-hiya ho kayo. Ang tanda-tanda nyo na. Dating superintendent ng buong Surigao del Norte, kagalang-galang, kailang ho, napakawalang hiya ninyo. Nuknuka ng kasakiman sa pera. Wala ka nang pakialam kung meron kang nasaktan. Wala na kayong pakialam na ang mga pamilya wala nang pinag-aralan ang mga bata. Wala nang pinag-aaralan. Pinatitigil nyo lahat. Pero bakit ho kayo? Lagi pa ring nakatanggap ng kita nyo sa kolehiyo ninyong sa eskwelahan ninyo. Tumatanggap pa rin kayo. At bakit ho yung mga ari-arian ninyo hindi nyo binenta? Bakit pinaririntahan nyo lang? At bakit hindi nyo binenta? At sinishare nyo din sa mga tauhan. Ginawa niya. Lahat ng bigay kahit nung bagyo. Lahat ng ayuda sa gobyerno na sako-sakong bigas, ang ginawa nyo, kinuha nyo, kinolekta ninyo para mga tao pupunta sa inyo magmamakaawa ho nang bigyan nyo ako ng isang gatang para magkakautang na loob sa inyo. Walang hiya kayo, kapal na mukha. Ngayon magmamagaling ka sa radyo na ay hindi kami ganon, kaya yung asawa niya hindi na dahil nag-away sila at iniwan na siya at mag-move on na. Hindi siya magsasalita. Kaya pabayaan na siya. Hindi ho. Mamang manlulukong matanda. Hindi ho. Ginapos nyo yung asawa nung lalaki at asawa ng babaeng nandoon. Pinagkukunan ninyo ng telepono para hindi na nila makontak yung mga pamilya nila sa baba na naghahanap buhay. Dahil nagagalit kayo dahil wala na kayong share. Wala na kayong share 40% sa mga kinikita nila. Ang kakapal ng mukha ninyo.